Guys, magandang hapon sa lahat. Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Samahan niyo ako guys, aking gagawing reaction sa mga oras na ito. Pero bago yan, shoutout muna kay Kuya Bal, kay Ate Edna, kay Kalinga Prab. Guys, supportahan niyo po ang channel ni Kuya Bal, ni Ate Edna at ni Kalinga Prab. At syempre, huwag niyo pong kalimutan ang aking YouTube channel, Bobby TV 143. So ito na guys, patuloy na tayo. No? Simplihan lang po natin yung ating reaction. Panoorin natin at magbigay tayo ng komento, no? Himay-himayin natin. At least ito po magagaling talaga sa channel ni Kuya Brooks. At pakisuportahan natin guys si Kuya Brooks sa kanyang YouTube channel. At hihingin tayo ng paintulot na atin pong reaksyonan itong kanyang upload videos. Matagal na ito, 7 days ago na. Kaso lang 1 week din tayong nagkatrangkaso, kaya ngayon lang ako babalik sa pag-reaction. So habulin natin ito kasi mukhang ang daming tawag dito, ang daming nasasaktan sa nalaman nila, no? May nag-message nga sa akin na matagal na pala. So guys, panoorin natin at sana hingin ko lang po sa mga viewers, no? Kung maaari, please wag tayong mambas. Kung hindi naman kanais-nais ang ating sasabihin, just mas maganda manood na lang at wag na magkomento dahil sayang din kung magkomento kayo dyan ng below the belt, ma-hide ko lang yan or ma-delete ko lang yan. So komento tayo guys ayon sa inyong nagustuhan, ayon sa inyong opinion, pero please naman iwasan natin i-below the belt na mga komento yung masakit na talaga sobra at yung hindi nakapakipakinabang. Hindi natin yung papayagan sa aking YouTube channel. So ito na, panoorin muna natin para makapagbigay tayo ng magandang komento, no, dito sa ating pinag-uusapan. Ayan. Totoo lang, no, yung sagot mo na yan. So, kasi wala pa kasi nag-interview dito na yung tanong na ito, kakaiba sa tanong ko. Mat ba yan dito? English? Science? History? Parang, ayun na nga, history na nga yun. No? History na ba? Guys, pansin ko lang ha. Una kong napansin dito, ito napansin ko lang, masayahin si Kuya Brooks at masaya din si Jenny Oco na mukhang makakausap niya personal, no? Pansin mo dito guys, hindi na hindi na yung tipong parang nahihiya or what. Talagang dito makikita mo yung kanilang sitwasyon, yung kanilang pag-uusap, masaya sila pareho. O tuloy natin. Sorry. Okay, sorry. Okay, si Dan mamaya ulit pagkatapos yung kumain. Kumakain mo nga siya. Ay, shout out kay Kalingap Dan. Next question. Okay, bago ang lahat, okay. Hi muna, hi sa mga nanonood. Ayan. Sa mga viewers ni Tito Brooks or Kuya Brooks Vlog. Ayan. So, okay. Saan at paano nakilala mo si Superman? At pwede mo bang sagutin? Nakilala ko siya Tito sa kainan Tito. Parang kaano niya, ka-gym body niya. Kasi yun. Tapos kasi yung friend nung kasama niya. So, nag-banding kami. Tapos yun, hanggang sa nagkaroon kami ng GC. Tapos yun, kwentuhan hanggang sa na-develop siguro. Yung gano'ng Yun. Yun ang umpisa. Yes, so, paano mo nasabi na crush mo agad o hindi naman? Hindi pa naman. Nagsisimula muna dun sa sa bandingan, no? Sa bandingan. Nagkaroon dito na nagkakausap na kami through message hanggang sa naging consistent yung kwentuhan namin. Tapos siguro, siya, yung pagkakila kasi parang, siya yung tawag din yung parang interesting siyang... tingnan. Hindi naman. Interesado siyang malaman yung buhay ko. Yung parang gano'n. So nalalaman mo sa iba? Okay. Ikaw mismo, tanungin ko, yung unang kita mo sa kanya, ano pakiramdam mo? Mayroon something ka agad? Wala Tito.
gusto. Pero hindi Hindi, pero alam mo guys, sa totoo lang, ito maiba lang tayo ha, ma-interrupt ko ng konti. Sa totoo lang, ako opinion ko lang ha, kahit saan, kahit sinong tumingin kay Kalingap Dan, mapapansin agad si Kalingap Dan eh, na talagang gwapings, no? Ibig sabihin, tisoy talaga, no? One time guys, magkasama kami ni Kalingap Dan sa ribbon cutting. Di ko lang matandaan kung kaninong ribbon cutting yun. Pero sa Kalingap, may nagtanong sa akin eh, taga saan ba yan? Kumbaga parang pansinin, no? Ang ibig sabihin, pansinin ang aura ni Kalingap Dan, ang kagwapuhan, ang kaputian ni Kalingap Dan, pansinin talaga kahit saan. So sa tingin ko, sa opinion ko lang, itong si Ma'am Jenny Oco, nung makita nito si Kalingap Dan, malamang to, anduda ko lang ha, malamang ito guys, nagustuhan niya yung kagwapuhan ni Kalingap Dan kaagad. Yung kapugian ni Kalingap Dan, kasi normal naman, nako, magpaligoy-ligoy pa ba tayo? Kapag si Kalingap Dan ba, hindi gwapo, papansinin ba? Siyempre gwapo si Kalingap Dan, mana kay Kuya Brooks. Sa tingin mo kaya, si Kalingap Dan kung kasing ang itsura niyan, hindi naman kagwapuhan, hindi kaputian, malabo yan napapansinin. Kaso nga lamang, huwag natin i-deny na si Kalingap Dan talaga, gwapo. Yes, gwapo talaga. Sa totoo lang, no? Makita ka ba namang, pag makita mo si Kalingap Dan, lalo na nung araw, pag nakasuot ng yung damit na masikip, labas na labas yung muscle, tapos yung dibdib, tapos ang mukha napakaputi. Lahat ng babae, guys, mapatingin sa kanya. Hindi ko man sinasabi ha na ganito, pero ang punto ko, pansinin si Kalingap Dan dahil sa kagapuhan. At sa aking opinion, mukhang ito ang nagustuhan ni Jenny Oco dahil gwapo si Dan eh. Di po ba? O tuloy. Hindi ko nga alam na Kalingap siya. Hindi ko rin alam na vlogger siya. Kasi nung nagkakilala kami, hindi niya naman yung ina-upper yung parang tinatapik na, oy, ganito ako, YouTuber ako, vlogger ako. Hanggang sa dumating na sa point na, yun naman, syempre normal na nalaman ko. So, in-stalk ko siya. In-stalk ko siya, in-stalk ko rin yung channel niya. Kita mo lang guys, ha? Kita mo dito, ha? Kung wala ba siyang, kung hindi siya nabighani sa kagapuhan ni Kalingap Dan, bakit in-stalk niya ang FB ni Dan? Siya may sabi ha guys, ulitin natin. So in-stalk ko siya. In-stalk ko rin yung channel niya. In-stalk niya, nung naging stalker sa ni Kalingap Dan, ibig sabihin lang, may iba siyang naramdaman. Guys, sa tingin mo, kung si Kalingap Dan hindi tisoy, hindi gwapo, sino mag-i-stalk dyan? Aber? Sige daw. Kaya bang i-stalk niyo ang Jenny Oco kung di ang gwapo si Dan? Kaso nga lamang guys, wag natin i-deny na gwapo talaga si Kalingap Dan. Kaya nga na-stalk ni Jenny. Sabi niya, Tapos parang nagkaroon kami ng fit sa isa't isa na interesting dahil kasi ako dito, matagal na akong tumutulong like sa mga foundation. Ayun. Hindi naman yung consistent na tulong. Kumbaga, like pag Christmas. So ibig sabihin pala nung ma-stalk niya ang channel ni Kalingap Dan na alam yung charity vlogger, malamang guys papasok dito yung ay charity vlogger ka pala. Siyempre sasabihin din ni Ma'am Jenny Oco, ako tumutulong din pero hindi naman madalas. Tuwing December namimigay kaming ganito kasi nga 'di ba yung kanyang ama naman di ko alam ama ba or lolo nasa politics, normal yan na pagdating ng December mamahagi. So di ba pansin nyo guys, sa totoo lang, in-stalk niya si Dan, siya umamin siya mismo. Ang kagandahan lang kay Jenny Oco, umamin. Na in-stalk ko na kaagad nung matapos namin magkakilala, inalam ko na. Siyempre nalaman niya siguro, binata din. Nakalagay doon single. Walang problema. Tuloy natin. May wakasyon lang. May tinutulungan akong foundation. Tapos tuwing magsa-celebrate ako ng birthday or birthday ni Fiona, nag-donate or nagbibigay po ako sa orphanage sa Lamu. Okay. Consistent, yun naman tito, consistent naman yun. Tuwing mag-birthday ako sa Fiona,
Talaga nagpapadala po ako din ng mga Okay. grocery. So, Yan. So guys, dito papalakpakan natin guys kasi consistent siyang nagbibigay ng tulong tuwing birthday. No, nung anak niya. Ito ba si Chuna, anak niya? Pasensya na guys, wala akong masyadong info kasi late akong nag-reaction gawang isang linggo akong nawala. Isang linggo akong may ubo, may trangkaso kaya kakabalik lang. Ito nga maghahabol ulit no, na ipag-iwanan ako. So sabi niya nga dito, ulitin natin guys ha. Yan o. okay. Consistent, yun naman tito, consistent naman yun. Tuwing mag-birthday ako sa Fiona, talaga nagpapadala po ako din ng mga Okay. grocery. Ayan, consistent siya basta nagbe-birthday, talagang matik yun, nagpapadala siya doon ng mga pagkain. Oh. Nagpapakain ako. Pero mga Jollibee, Okay. mga simple lang. Nung nalaman mo na isang vlogger si Kalingap Dan, Yun, parang same kami na tumutulong din ako, pero iba naman yung sa kanya yung parang consistent yung tulong niya, may mga tumutulungan talaga like yung word na sinasabi ko nga pong beneficiary. Okay. Hanggang sa naging swak kami, na libang kami sa isa't isang magkwentuhan, or yung parang nagkakausap na everyday, yung mga ganun. so doon ba na-develop yun? Doon na nag-start dito. Doon nag-start. Hindi Hindi ko siya masasabing kailan ba na-develop. Kasi pag nasa na kami, matured age, hindi na iba dito ng pag mga high school. Tanda mo yung mga day di ba? Yung mga ganyan. Yun. Okay. Yun yung namin, dalawa. Paano kayo nagkakakwentuhan sa personal? Guys, natatawa ako kay Kuya Brooks. Paring Brooks, pasensya na ha. Natawa ako kay Paring Brooks kasi yung interview ni Paring Brooks, talagang inaalam niyo talaga kahit ibang maliit na mga info o paano ba kayo nagkakwentuhan, ayaw ni Kuya Brooks mag-shortcut Ang gusto ni Paring Brooks, yung pati paglunok ng laway, pag-inom ng tubig, pagpunta sa kitchen, may kwento. Which is maganda ito ha, kasi kaysa naman mag-direct ka doon, parang bakit napunta agad doon yung topic? Ito inisa-isa ni Paring Brooks. No? Di ba? Ang ganda nga ng tanong ni Paring Brooks. Yun. Okay. Yun yung namin, dalawa. Paano Yan. kayo nagkakakwentuhan sa personal? Okay, di ba? No? Kung iba lang guys na mag-interview yan, iiwanan na yan Kung baga pupunta na yan doon sa kailan paano ka niligawan, kailan ka sinagot. Pero ang ginawa ni Paring Brooks dito guys, inisa-isa. Sino unang lumapit o sino unang nag-hi, hello? Yan. Ito, viewers, makinig malalaman natin dito sino ang unang lumapit at sino ang nag-attempt o sino ang nag-hi hello. Wala ko ditong maalala kasi parang parehas naman siguro yata kami. Hindi naman yung parang ako yung nag-first move, hindi rin naman yata siya yung parang siya yung nag-first move. Sino ang nag-first move? Sino ang imposibleng, mayroon talaga yan. May una talaga dyan magbigay ng bulaklak. Diba? Siyempre pagbigay ng bulaklak, ito opinion ko lang pag nakatanggap ka ng bulaklak, amoy-amoy yung bulaklak, ang bango. Mukhang may gusto sa akin to Diba? Ang maganda dito guys, maganda itong ginawa ni Paring Brooks kasi inaalam niya sino ang nag-first move. Hindi naman yung parang ako yung nag-first move, hindi rin naman yata siya yung parang siya yung nag-first move na parang nagkataon talaga. Guys, tandaan ninyo ako mayroon akong nalalaman na sa ganito, yung iba guys parang wala nang para bang tawag dito yung nagkaintindihan na lang sila, wala na yung iba nagpapaabot pa ng mga bulaklak, mga chocolates. May mga iba rin naman guys na parang yun alam mo, ito yung naramdaman ko sa'yo. Pag sinabi mo yung gano'n, sabihin, ako din, ganito din. Hala, paano ba yan? Tayo na ba? May mga gano'n may mga ganong pangyayari. Hindi ko man sinasabing lahat yan, pero may mga pangyayaring gano'n na walang may nag-attempt na nanligaw, pero parang halos sabay kayo ng nararamdaman. Ito opinion ko lang hindi ko lang alam yung sa kanila. Paano ba? Hindi ko tanda tito Basta pares naman kami in good terms kung nagkakilala kami na. Kilala.
Mayroon ini okay to, walang ganon? Sa circle of friends nila, kung anong buhay ng isa, hindi sila yung para pakialam na yung parang, anong tawag din yung, hindi sila yung makiosyoso or yung, sino yung kasawa or yung nag-uulutan, yung mga ganun. Walang ganon. Okay. Kumbaga, respeto sa circle, sa naging circle na namin na ito yung, yung gusto niya, ito yung decision niya, wala kami pakialaman, hindi kami nangihima, kumbaga, hindi kami nangihimako sa mga kanya-kanyang buhay ng circle of friends namin. Ayun, no? Okay. Anong ayaw mo kay Dan? Ayaw kay Dan, makulit. Alam mo si Dan, totoo lang, sa totoo lang si Kalingap Dan, masaya siyang kasama Pag hindi mo lang makabisado ugali niya, pero si Kalingap Dan, sa totoo lang guys, hindi man sa binubuhat ko si Kalingap Dan, nakasama ko yan talagang hindi kanya hayaang magutom. Yung baga panay tanong niya, Kuya Bobby, kain na tayo? Gutom ka na ba? Mga ganun siya. Ibang pag alam niya na kasama ka niya, asikaso ka talaga ni Kalingap Dan. Hindi naman yung literal na ayaw, Tito. Yung parang, di ba, minsan kahit tayo, yung pag nakukulitan na yung, wait lang ha, yung parang stay put ka lang dyan na, yung parang yung gano'n lang, yung kulit as a bata lang. Hindi naman siya yung, yung may kulit na nagagalit ka na. Yung kulit lang na, yung si Dan po kasi paulit-ulit po yan minsan, lalo na pag excited siya sa isang bagay. Kulitin ka talaga niya. Sa personality ko kasi, Tito, once or twice na sabi lang, okay naman na sa akin na ito. Siya kasi, yun, may pagkaganon siya, may pagka-childish siyang yung pag na-excite, makulit lang. Kulit talaga. Ganon talaga. kulit lang, Tito. Okay. Pero, sa nangyari ngayon, magka-baby na kayo, imposible naman kung wala kang love o pagmamahal kay Kalingap Dan. So, pwede ba namin malaman? Na po? Yung ganong senaryo na in love ka kay Dan? Ano ba? Responsable siya, Tito. Doon ako mas, bumilib sa kanya. Ay, grabe. Palapakan natin yan. Boss Dan, responsable ka daw Nako, napakaswerte pala. Talaga lang So don't ka nagkaroon ng yung parang gusto kong guys, parang ito lang hinahanap ko. Hindi naman ganoon. Sabihin natin, syempre galing naman ako sa Pasko, alam niyo naman yun. Di man natin pwede sabihin na yun nangyari sa nakaraan mo at yun na yung masama. Hindi naman yun. Parang syempre parang sa pangalawang pagkakataon, nabubukang pamilya. Siyempre, hindi mo naman nasusubukan mag-fail pa Siyempre, sisiguraduhin. Ando ba yung pag-alala o doubt sa pangalawang pagkakataon na mayroong sitwasyon na ganito na si Kalingap Dan ang naging, ito ngayon, naging kaharap mo? Nagkataon naman, Tito, naging thinking ko yun na sabi ko, maging fail na naman. Kasi nga, pangalawang pag-fail na nga sa una, magiging fail pa ba sa pangalawa? Kaya talagang, ganun lang, Tito. Kasi ang pangit naman na din baga po na sa pangalawang pagkakataong bubuhay mong pamilya, magiging fail ka. Siyempre, hahanap ka naman or parang hindi mo na naman mabibigyan. Naintindihan ko yung sitwasyon mo. Totoo yun. So, alam mo, dahil dito, okay lang sana kung yung parang kahit solo na lang ako. Kasi inisip ko yung anak ko, gusto kong may tumayo rin ng, gusto kong ma-feel niya yung buo, tapos may tumatayo rin na gabay ng tatay. Naisip mo ba yun na sana... Guys, dito sinasabi ni Ma'am Jenny Oco na gusto niyang magkaroon ng pamilya at may magisnan yung anak niya na buong pamilya. Alam mo, malaking cargo ni Kalingap Dan. Ibig sabihin, responsibility ni Kalingap Dan na siyempre, inaasahan sa ni Jenny Oco na maging kabahagi lifetime at ang gusto talaga, lahat naman, no? Lahat naman siguro ng babae, guys, di man mangarap ng wasak na pamilya. Siyempre, ang gusto yung buo, no? Buong pamilya. Kaya ito si Jenny Oco, no? Yung nag-alinlangan siya, pero makita mo sa kanya dito, guys, yung pangarap niya, yung buo yung kanyang loob na in the second time around, magkaroon ng buong pamilya para meron namang magisnan yung kanyang anak na buo sila. Kung magkaroon ba ako ng partner, ang aking anak, sana mamahalin din niya. Tito, naisip ko. Kaya nga, nagpapasalamat ako kay Dan kasi nagampanan niya yun. Kumbaga,
hindi naman siya nagampanan. Kumbaga, may ganun siyang personality na hindi siya nag-adjust. Yung parang talagang, anong tawag dito? Hindi hadlang na magpapakatatay siya. Talagang tinurin niya si Pio ng ano talaga. Okay. Alam mo, pag mahal mo talaga siguro ang isang tao, wala kang choice eh. Kumbaga, ang lalaki naman, may ano yan eh. Kung mahal mo yung nanay, siyempre kasama yung anak. Hindi naman po pwede na mahalin mo lang yung nanay tapos ang anak hindi. Kasama yun eh, package yun eh. No? May mga taong ganun talaga guys na pag mahal mo siya, damay na lahat yun. No? Mamahalin mo rin yung kanya. Kung sino yung mahal ng minamahal mo, mahal mo na rin talaga. Mayroon kasi tayo mga nababasa na si Dan sayang talaga namang binatang-binata. Oo. Pero ang napangasawa niya sa pangalawang pagkakataon ay meron din. Dahil nung una niyang meron din. So, ano masasabi mo sa personality? Guys, ang galing ni Kuya Brooks dito ah. Ako guys, pag ako mag-interview, hindi ko kayang buksan yung ganong usapin. Mahiya ako eh. Pero salute kay Kuya Brooks. Itinapik niya dito guys, yung naging nakaraan ni Dan. Pansinin mo sa mga tanong ni Kuya Brooks, ha? Sabi oh. So, ano masasabi mo sa personality ni Dan? Sa kanyang Sabing sayang daw po. yung mga comments, si marami baga. Para sa akin, ang sabi ko noon, kung saan si Dan masaya, doon ako. Kahit sino. Normal yan. Alam niyo po, mahirap man din talaga pagsamahin mo yung tao kung di masaya. Lahat man yan, lalo kung magulang ka, tatay ka. Ang hangarin mo talaga, nak, kung saan ka masaya, susuportahan taka. Hindi pwedeng ipilit mo yung ayaw ng anak mo. Sa panahon ngayon guys, hindi pwedeng ang masusunod magulang eh. Hindi siguro kagaya nung araw siguro, nung kapanahon na ng lolo natin, uso pa yung rito-rito lang eh. Na pagtagpuin natin mga anak natin, sila na. Ngayon hindi na po pwede yan. Pag yan pinilit mo, maghihiwalay, isisisihin ka pa ng anak mo. Di ba? Kaya, kung ano na gusto, sabi nga ni Kuya Brooks, kung saan siya masaya doon, yun talaga. Wala sa panahon ngayon guys, hindi mo pwedeng ipilit ng magulang na katulad ni Kuya Brooks, yung gusto niya. Ang masusunod talaga dyan, si Kalingap Dan. At ang magulang, siyempre, susuportahan na lang ang anak. Tuloy. Ito nga, ikaw ang napusuan ni Dan, tama? Oo. Okay. Si mamaya ko si Dan kausapin, interviewin. Ano masasabi mo doon sa mga taong Sayang. yung kanyang Wala akong anong bang mapayo mo doon sa kanya? Wala ko titong masasabi kasi buhay niya yan eh. Hindi ko naman, wala namang Ayun. nangyari sa... Wala namang Tama nangyari- no? Wala Tama namang sinabi niya. nangyari Tito sa amin dalawa na punersa ko siyang mahalin mo ko. Ganyan. Walang gano'n. Galing. Walang pwersahan. walang pwersahan. Tito. Kasi unang-una Tito, nung nag-meet talaga kami yan or nagkakilala, alam na niya na may anak ako. Kasi tsaka nagpo-post ako sa Facebook. So naging friend kami Facebook. Ang Facebook ko hindi naman yung walang post ng anak ko. Ganyan. Alam So guys, dito malinaw ha. Ito malinaw, mahalagang punto ito. Sinabi man talaga ni Jenny Oco na walang pirsahang nangyayari dito. 'Di ba? Hindi niya pinilit si Dan na mahalin siya. Ganon din si Dan, hindi rin pinilit ni Dan na mahalin si Dan. So dito siguro gusto lang din patunayan ni Jenny Oco na si Dan may gusto sa akin. Ako may gusto din sa kanya. Walang pilitan. Walang nangyaring pilitan. Oh. alam na niya na may anak ako. Kasi tsaka nagpo-post ako sa Facebook. So naging friend kami Facebook. Ang Facebook ko hindi naman yung walang post ng anak ko. Ganyan. Alam na niya. Tsaka ayoko kasi magtago dito. Gusto kong tanggapin ako ng tao kahit may anak ako. Wow. Ba. So maganda rin to guys. No? Ang kagandahan lang dito, lanta din si Jenny Oco guys na kung ano siya. Kasi ang pinakamahirap sa lahat, pag itago mo, palabasin mong wala ka pang anak. Ang problema kasi yan, pag nalaman sa bandang huli, pagmumulan pa yan hindi maganda eh. So kagandahan dito kay Jenny Oco, ipinakita niya na kung ano mayroon ako, ito, kung kaya mo akong mahalin kasama anak ko, o di magsasama tayo. Pero kung ang mahalin mo lang ako at ang anak ko hindi, pangit din naman. So talagang nilatag niya rin. Ito din ang kagandahan na dapat wala kang itatago. Wala kang tawag nito,
hindi ka takot. Kasi kung itatago mo yan, malalaman at bandang huli, babalik din sa'yo. Yung mga ganun. Pero, sino una nagmahal? Ikaw o si Kalingap Dan? Hindi ko alam yun. Pareho yan. Kita mo? Hindi masagot ng dalawa, si nanay na ang sumagot. Tama naman, Nay, di ba? Nay, tama, Nay. Pareho yan. Hindi man mabubuhin kung walang pagmamahal yung dalawa eh. Siguro, di yan magtatagal ng ilang buwan na kung hindi siya nagmamahalan. Alam mo, sabi ko sa inyo guys, tayo papunta pa lang, itong mga lula natin, pauwi na itong mga to eh. Naramdaman ko na, Nay. Ito okay, dahil babae ka. Binalik niya rin naman sa akin. So, minahal na rin ako. Binalik ko rin sa kanya. Parang gano'n siguro. So, walang persahan. Walang pilitan. Hindi pinilit si Dan. O di, maganda yun, no? Maganda yung ganong sagot. Tsaka ito, Tito, masabi ko, kahit as a couple kami, may kanya-kanyang respeto kami sa isa't isa. Kumbaga, gusto ko siyang mag-grow as a individual. Yung may mga pangarap rin naman siyang, pang sarili. May pangarap rin naman ako para sarili ko. Like, gusto kong makamit to na maging ganito ako in the future. Gusto ko rin yung pangarap niya na makamit in the future. Magawa niya rin as individual din. Meron din naman kami pangarap na as a partner, gano'n. Pero hindi, kumbaga hindi ko kasi, partner ko siya, pero hindi ko binili ang buhay niya. Yung kumbaga gano'n dito, hindi ko hawak pa rin ang buhay niya. Kumbaga may sarili. Ganito yun, maraming naghinayang. Hindi porkit as a partner kami, mamantuhan ko siya. Tama ka. Marami kasi naghinayang kay Dan. Pero, isa lang naman ang patutunguhan eh. May single mom o single. So, hindi naman ang pinag-usapan doon eh. Ang pinag-usapan dito, yung tanggap ni Dan. May respeto. Okay, may respeto yung si Dan sa sarili mo at doon sa nakaraan mo. Okay. Pangalawa, love niya yung kasi di mapupwedeng ikaw ang mahalin. Kasi nasabi na bakit. Kaya nga, ito nga, sabihin ko na. Sa mga katulad naming ito nga, hindi ka naman nag-iisa. Ito nga, marami kong nababasa, like father, like son, doon sa mga ngayon, nakaraan. Pero ang sa amin, yun ang kapalaran namin. Yun ang masasabi ko. Yun ang kapalaran namin ni Dan, at yun ang kapalaran mo. At masaya lang si Lina kasi hindi ako yung naging partner kami, nag-asawa kami. Pero nagpaalam ako, puro lahat ang ginagawa ko ay legal. Ang legal sa amin, nagsama kami, hindi kasal. Paano? Kasal kami nung mama ni Dan. Dahil sa bigat ng pangangailangan, hindi namin kaya. Pabuti ikaw, sabi mo nga, malapit ka nang perma na lang. Tapos hindi na. Wala na. O yan o. Ayun. So mayroon pang-asa na makasal kayo. 1 year. Po? 1 year yan. Ang alin po? Siguro po. Pero ano na po siya na pasok, kumbaga nag-start na po yung bilang niya. So ibig sabihin ko mayroon lang, na pala kayong pag-asa na so ibig sabihin, mag-aantay na lang para maanal talaga yung kasal, mawalang bisa. Pwede silang ikasal ni Kalingap Dan. kasal. Meron, Tito, surprise na. Ay, alam mo, Hindi rin namin sasabihin sa'yo. alam mo, marami din gustong maikasal kayo. Guys, balikan ko guys Balikan ko lang. Siguro po, pero ano na po siya na pasok, kumbaga. Balikan ko lang kasi. Wala na. O yan o. Gusto ko malaman puro lahat ang ginagawa ko ay legal. Ang legal sa amin, nagsama kami, hindi kasal. Paano? Kasal kami nung mama ni Dan. Dahil sa bigat ng pangangailangan, hindi namin kaya. Pabuti ikaw, sabi mo nga, malapit ka nang perma na lang. Tapos hindi na. Wala na. O yan o. Ayun. So mayroon pang-asa na makasal kayo. 1 year. Po? 1 year yan. Ang alin po? Siguro po. Pero ano na po siya na pasok, kumbaga nag-start na po yung bilang niya. So mayroon na pala kayong pag-asa na maikasal. Meron, Tito, surprise na. Ay, alam mo. Ayan. Hindi rin namin Guys, sasabihin. Alam mo, sabi ni Jenny ang tanong ni Kuya Brooks, mayroon kayong pag-asang ikasal. Ang malinaw ang sagot ni Jenny dito guys. So mayroon na pala kayong pag-asa na maikasal. Oo. Meron, Tito, surprise na. Ay, alam mo. Mayroon, may pag-asang surprise na lang daw.
Oh, ibig sabihin talaga may plano din talaga silang magpakasal. Hindi rin namin sasabihin. Alam mo, marami din gustong maikasal kayo. Isa na ako doon. Oh. Wag na. Kasi yung sinabi din ni Jenny, yun na sinabi ko kay Boss. Na bakit hindi ko din yung ayaw ko din mag-feel sa pangalawa. Yung sinabi mo. Oo. Sinabi din sa akin. Ano yun, isang linya talaga yun ng mga katulad baga natin titang naging single mom. Kasi syempre, kumbaga, tsaka common sense din. Kumbaga, fail na nga tayo sa pag-una. Ba't pa natin pipiling maging fail pa sa pangalawa? So, kumbaga kung magbubutay ng pamilya sa pangalawang pagkakataon, siguraduhin na natin. Tumayo sa pangalawa. Ang sabi ko nga, yun ang kapalaran natin. Ito si Dan, no? So ako, sa totoo lang, ako believe na kay Dan. Bakit? Kasi nakita ko yung kahit sa una ng na may mga ganun, single mom. So, siya, mapagmahal siya sa mga bata. Like sa anak mo, di ba? So, talaga tito, hindi yan sweet si Dan. Ha? Hindi yan sweet. Ay, turuan mo lang. Hindi yan yung showing na Pero pag Bakit naman ako, hindi naman? Di ba, no? Pero pagdating sa ang niya busy kasi minsan. Madalas pala. Kasi tito, yung pagiging responsable niya. Yun lang. Lagi siyang nagbibigay ng assurance na hindi ko to gagawin, never ko to gagawin. Ay, galing. Para mag-away or masira tayo. Yun yung parang niya. Mga pagsubok yun eh. Hindi naman siya nananakit. Hindi. Kahit naman ako din mo nananakit. Talagang pareho kami ng ugali, no? So, yun nga, natuwa lang ako sa kanya dahil sabi mo nga, responsable. Ayun, no? So, okay. Kahit yan, tito, kahit puyat yan, talaga? Parang pag basta may lakad siya bukas, babangon yan. Kahit kunyari, sabi natin, sige, syempre, laki mo yan, tito, hindi naman minsan may iwasang may chill-chill silang kaibigan niya. Kunyari, sabi natin may hangover. Yan, pa rin yan? Kunyari, may lakad yan bukas. On time talaga, galing, So, ito, tito, sa'yo ko lang ito sasabihin na. Sa akin lang, sa akin lang, Ang nabilib ko kay Dan, kasi pag tulog kami, so, minsan natutulog po kasi to 1 a.m. Minsan nag-e-edit po kasi. Puyat nyo, Tapos ako, pumaga ako natutulog. Minsan magigising ako. Sabi ko, gising ka pa? Ba't di ka pa natulog? Nahuhuli ka, nagbabasa. Sabi ko, kala ko ano yung binabasa niya or sino ang kausap niya sa phone. Nahuhuli ko siya, nagbabasa siya ng Bible sa phone. Oo! Yung pinabilib ko sa kanya. Ay, grabe. Alam mo, okay. Kasi ako, ay, grabe. Kahit naman din siguro sino, no? Katulad kay Dan. Si Dan naman kasi hindi yan talaga nagpapakita kahit magkasama kami. Pero ang sabi nga ni Jenny na nahuli niya, akala niya kung sino yung makachat, sino yung kausap. Pero nahuli niya nagbabasa ng Bible sa cellphone. Magandang indikasyon din yun. Sa totoo lang, ibig sabihin, grabe yung faith ni Dan nandoon, no? Na, kasi kagaya kay Dan, yung iba naman kagaya kay Dan, hindi yan nagpapakita sa sa mga katulad namin, bibihiraan, pero mismo si Jenny guys, nahuli niya noon na nagbabasa. Basta naman po akong Bible, pero hindi yung gano'n ka-consistent na gabi-gabi. Pero sa totoo lang, nakakatulog rin kasi sa totoo lang, maganda yon. Kaya nung bata pa sila, sinasama ko sa church yan. Mama niya Chinese eh. Ano nga ba sa Chinese? Ang tawag yan? Buddha. O mga bungo. Pero di ko, sabi ko lang, sumusama Gemma, sasama siya. Siyempre, dahil ang mga nangyayari, di ba inasahan? May nalaman ni nanay yun. Di ba? So, hindi lang yon. Atin kayo ng atin. Okay. Para, alam mo bakit? Para yung kaligtasan natin sa bawat isa. Kung tayo magkasama sa ibabaw ng lupa, gusto rin natin magkasama sa langit. Kaya lang, dadaan ka sa butas ng karayom kung paano tayo maligtas. Ay, tulog na dito. So, syempre magkatabi kami, nakagaya siya, nagbabas. Ang layo kasi, medyo minsan malaki. Talagang galing. Praise God. Hindi ka nagsasawa sa mga kanila. Message. Dinahan na yun. Akala ko tito, long message. Sino yung kausap niya? Sabi ko, sino kausap mo? At nakabal sa binabasa mo. Sabi niya, matulog ka na. Sila po yata umay na umay. Oo, galing. Kasi alam mo yung nag-ano sa isip ko na
So, di ba guys, ano din no, yung mga tinatago ni Dan, nabibisto ni Jenny kasi magkasama na sila sa bahay. At isa yan talaga guys sa mahalagang bagay, no, na sa totoo lang, minsan kagaya kay Dan, sa sobrang kasikatan na, minsan makakalimutan mo na yung magbasa ng Bible. Pero dito guys, nabubuking siya ni Jenny Oko, no, na may lalaki pa palang ganito. Matulog ka na. Sila po yata umay na Oh, galing. Kasi alam mo yung nag-ano sa isip ko, na sabi ko, may lalaki palang ganito. Consistent na ganito yun. Talagang ano. Kaya pag Thank you, Lord. Para humanga doon sa kanyang ano. Isa yun sa'yo naman ako. Ayan, no? Kasi kumbaga, hindi ko Pero, in-expect na ano. pero yung kanyang ugali, hindi mo pa masyadong nakilala. Kasi bago pa lang kayo. Dito. Oh, talaga? Kasi ano kami, yung labas kami ng labas yung ugali namin Okay. parehas. Pikon ba siya? May gano'n siya dito. May gano'n siyang sistema Meron. na mapang-asar. Ayun, napang-asar. Parang nga kami. Gano'n. Ano lang naman yun? Pero ano, Para lang may... naasar yun sa huli, natawa naman yan. Kaya alam mo, naasar ka lang yan. Ayun, Tapos galing. ano, minsan ang ayaw ko sa kanya, ano yung pag-aalis, yung nagmamadali na, tara na yun. Okay, sige. Bago tayo tumalong kay Kalingap Dan, ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay, masaya ka ba sa piling ni Dan? Siyempre, Tito, di kami aabot dito. Sa inyo, ha? Kunyari, hindi siya kasi showy or hindi siya yung maparamdam na ano. Kunyari, tulad sa iyo, Tito. Oy. Ano naman sa akin? Sige, ano naman? Sige, ano naman? Parang, ito na si Papa, pero hindi niya hindi ka naman niya matitiis. Talaga? Parang, ano naman to si Papa, ano naman ginawa? Parang yung mga ganun. Okay. Pero hindi naman niya rin. Hindi matitiis. So, ibig sabihin, si Dan, likas mabait o kunyari mabait baitan lang? Sagutin mo yan. Ano ba? Hindi naman siya yung likas na mabait kasi may ugali rin naman siyang Wala. Kumbaga nobody's perfect talaga, Tito. Hindi mo masasabi na forever kang mabait. Naggalit din naman yung Tito. Pero hindi naman yung galit na mauuwi na nakakasakit siya ng tao or yung ano, kumbaga out, yung parang off na yung ginagawa niya, yung ganun. Okay. Halimbawa lang, sa mga kasama niya, sa tropa niya dun sa K-Boys, pag meron siyang kinainisan, meron ba siyang sinasabi o pinaparinggan ka? Wala naman. Kaya sa mga kasamaan mo, Halimbawa, nainis siya, ano, alam mo, ito, ako si Dan. Alam mo to si ganito, inis na ko dyan. Sabi mo, bakit? Anong ginawa nila sa'yo? Bakit naman? Wala naman ganon. Hindi siya ganon. Sa timing ikaw talaga siya. Kaya hindi siya ganun kasi hindi rin, kumbaga, Hindi niya gawain. hindi niya gawain Okay. sa kaibigan niya. Kaya hindi rin binabalik sa kanya ng Ayun. kaibigan niya yung ganun ugali niya. Kasi wala mataas na respeto rin ng kaibigan niya sa kanya. Kasi ganun rin yung ginagawa niya sa mga kaibigan niya. Kumbaga, respeto rin sa kaibigan. Ayan po, no? Ito po si Kaya Jeannie. talagang nasusuklian siya ng maayos. Na maayos sa naman. kaibigan. Yung nga So guys, medyo napahaba yung ating reaction, no, na may inaabangan ako eh. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Ayan, sa mga gusto pa pong tapusin itong interview, puntahan niyo po ang channel ni Kuya Brooks. Pakisupport din po guys ang channel ni Kuya Brooks at siyempre ang channel ni Kalinga Prab at ni Kuya Bal na Tiidna. Salamat sa inyong lahat at isang mapagpalang araw sa ating lahat. So guys, kayo comment lang po kayo dyan na please lang, huwag tayong maging baser ha. Ito, pagkakataon na ito siguro na ganun talaga ang swerte, ganun talaga ang kapalaran, no? Ito yung kapalaran ni Kalingap Dan, wala tayong magagawa dyan. Kumbaga, ginusto din ni Kalingap Dan yan, ginusto niyang ganyan. So, siyempre, kung saan nga siya masaya, talagang doon siya masaya. At wala na tayo doon, no? So, iwasan po natin mambas. Please lang, pakiusap ko lang sana. At kung may sama kayo ng loob, huwag na lang po kayo manood para naman hindi madagdagan yung inyong sama ng loob. So maraming salamat at isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kalingap, mga kasombrero ko.